my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Matapos nga etong si Maharlika ay naglabas ng mga peking dokumento. Patungkol nga daw ay yung daw. Matapos nga ay yung pinakita nga daw na galing ng PDEA na nagpapatotoo na ito nga ating Pangulong Bongbong Marcos, abay talagang meron daw silang ebidensya na nagdodroga. Yun daw yung ebidensya at ngayon nga ay nilabas nga ng PDEA o dinibang ng PDEA na hindi nga daw totoo. Oo. Halata naman na peke yun. At alam nyo naman, siguro yung naglabas noon ay naghahabol lang ng views. Kasi Sobra ka naman. Sobra ka naman kay Maharlika. Si Maharlika naglabas nun eh. pag walang views yung kanyang vlog, wala siya pambiling pagkain. Kaya Grabe ka! Pag wala daw views, walang pambili pagkain? Ano yung patay gutom? Ang sakit-sakit nun. Pero mo tawagin ka patay gutom, wala kang pambili ng pagkain, kaya mo ginagawa yan dahil lang sa views? Diyos ko! pinagkakakitaan niya yun nagpapa-controversial na kahit na kasinungalingan, talagang ginagawa niya para may pambili siyang pagkain. Kita nyo yung pagsabihan ka na ikaw ay para lang sa views? Nagtatapang-tapangan lang naman yan. Kasi nasa ibang bansa siya. Subukan niya umuwi dito. Uulanin siya ng demanda. Kita mo? Maharlika, umuwi ka raw. Kung talagang matapang ka, umuwi ka rito at dito ka manggurgor. Dito ka gumawa ng mga fake news. Dito ka gumawa ng kung ano-anong mga balitang hinango mo sa baol ng lolo mo. Diba? Kasi kung ikaw talaga yung matapang, abay pumunta ka dito sa Pilipinas, sabihin mo lahat yung gusto mo sabihin. Ganon ang matapang, hindi yung kumakanlong ka, nagtatago ka, parang nasa bahay ka, Nasa bahay ka, tapos yung kaaway mo nando doon sa kalye, tapos namamakyo ka lang ng namamakyo. Walang kwenta. Kung talagang matapang siya, di umuwi siya dito. Hindi yung nagtatago siya doon sa ibang bansa at doon siya naninira. Oo nga! Bakit ka naninira? Nandiyan ka nga sa ibang bansa, naninira ka naman, di ba? Alam mo, ang isa sa mga hinahangaan ko sa ating Presidente, Bongbong Marcos, ay yung pagiging pasensyoso. Sa loob ng more than 30 years, sila ay binugbog ang pamilya, binugbog sa paninira. Yung paninira na yan tungkol niya sa mga drug addiction na yan, napakakatiting na bagay yan kung tutuusin doon sa mga pinagdaanan nilang paninira. Pero nananatili siyang nagpapasensya, nagpapatawad at talagang ang kanyang gawain ngayon ay kung paano mapaglingkuran ang ating bayan, ang ating bansa. Yun ang talagang hinahangaan ko kay Presidente. Hindi yan nagagalit. Mas ako nga ang nagagalit. Correct! Di ba? Nakita nyo? Yung pahayag ni Atty. Larry Gadon, totoo naman. Sa kabila ng kaliwat kanan noon, bugbog sarado sila. Mula doon sa kanilang ulo hanggang paa, mga kababayan, bugbog na ang pamilyang Marcos sa pangkukutya, pangbabalahura. Wala nang dating. Maliit na bagay na lang yan. Yang mga binabanat ni Maharlika. Di ba? Ang problema, sanay na sila sa mga kasinungalingan na ipinupukol sa kanila. Kung minsan nga kinokontrol na nila yung pag galit na galit ako, ako kayo kinokontrol. Diba? Kasi ikaw, sumusobra ka din eh. Atty. Larry Gadon di ba? Sinabi ni Gadon na 4 views lang si Maharlika. Alam nyo, kung papansinin nyo, may punto naman talaga si Gadon. Bakit kanyo? Maya't maya naka-live yun. Umaga, tanghali, gabi, naka-live. Meron pang trabaho si Maharlika. At pag nag-live yan, Diyos ko po, hindi yan bababa ng 2 oras, Talagang matindi mag-live yan, si Maharlika.
Parang gusto ko na maniwala kay Gadon. Tingin ko nga hindi na nagtatrabaho no. Tingin nyo, comment nyo nga kung nagtatrabaho pa si Maharlika o umaasa na lang sa kita niya sa social media para meron siyang pangkain tulad ng tulad na sinasabi ni Atty. Larry Gadon. Kung inyong pagkakaisiping maigi, mukhang tama si Larry Gadon na for views na lang. Kahit na ano na lang yung sasabihin dahil nga naumpisan na ng ganon na magtatalak, magsabi ng kahit na kasinungalingan at eto naman maitibay siya. Hindi ko maintindihan kung bakit marami pa rin talagang mga naniniwala dyan. Sabi matindi mag-live si Maharlika kasi Maharlika ang $4 million. Panoorin nyo na lang ha. Panoorin nyo tong interview sa mga kaibigan natin. To. Namin ng reaction ninyo dun sa dinibunk ng PIDEA na peking mga dokumento na nilalabas ng isang vlogger sa Amerika. From the start naman talaga naman halata naman na peke yun. At alam nyo naman, siguro yung naglabas noon naghahabol lang ng views. Kasi pag walang views yung kanyang vlog, wala siya pambiling pagkain. Walang pambiling pagkain. Pinagkakakitaan niya yun. Nagpapa-controversial na kahit na kasinungalingan, talagang ginagawa niya para may pambili siyang pagkain. Secretary, yung paglalabas ng mga ganong impormasyon, posible bang mahabol siya ng gobyerno? Well, actually talaga dyan, pwede siyang kasuhan. Kaya lang, nagtatapang-tapangan lang naman yan. Kasi nasa ibang bansa siya. Subukan niya umuwi dito. Uulanin siya ng demanda. Matapang siya, di umuwi siya dito. Hindi yung nagtatago siya doon sa ibang bansa at doon siya naninira. So far, sir, yung personality na yun is may standing warrant of arrest from the Court of Pampanga yata kung na nagkakamali. Oo. Hindi ko alam yon at dahil unang-una, hindi ko naman pinapakialaman yung mga hindi naman importanteng tao para alamin ko mga bagay-bagay tungkol sa... kita mo, hindi ka importante! Hindi naman siya senador, hindi naman siya congressman, hindi naman siya commissioner. Kumbaga sa mababang uring tao, ba't naman ako aaksaya ng panahon para alamin ng mga bagay-bagay? Hoy, mababang uri! Ano, pokpok? Ganon? Di ba mga mababang uri ng babae, mga pokpok? So, parang sinasabi ni Atty. Larry Gadon, Maharlika, pokpok ka, ganon? Sir, sige. Sir, knowing the president, parang si Pangulo, parang dead man lang sa kanya no? Tuloy ang trabaho hindi. Alam mo, ang isa sa mga hinahangaan ko sa ating presidente, Bongbong Marcos, ay yung pagiging pasensyoso. Sa loob ng more than 30 years, sila ay binugbog ang pamilya, binugbog sa paninira. Yung paninira na yan tungkol niya sa mga drug addiction, napakakatiting na bagay yan kung tutuusin doon sa mga pinagdaanan nilang paninira. Pero nananatili siyang nagpapasensya, nagpapatawad at palagang ang kanyang gawain ngayon ay kung paano mapaglingkuran ang ating bayan, ang ating bansa. Yun ang talagang hinahangaan ko kay Presidente. Hindi yan nagagalit. Mas ako nga ang nagagalit. Kung minsan nga kinokontrol na nila yung pag galit na galit ako, ako pa yung kinokontrol. Sir, how about sir yung programa natin about OPAPA? Oo, maganda naman ang resulta at alam mo ang programa, wala namang sariling programa talagang OPAPA. All I can do is to give advice and suggestions. And I don't want to divulge also kung ano yung mga suggestions na yan na mga natutupad o hindi. Kasi siyempre, lahat naman yan ay under the name of the President. Lahat na nangyayari ngayon ay, lahat yan ay, ang kredito niyan ay kay Presidente. Kaya kami ay mananatiling tumutulong lamang. Kami ay tumutulong upang maisakatuparan niya ang kanyang adhikain ng paglilingkod sa bayan. Sir, may mga nagtatanong paano daw makipagtulungan yung mga private sector para sa inyo? Ang pwede naman nilang gawin, ang kagaya nga lang nung BBM, Batang Busog Malusog Nutrition Program,
gusto naming magbigay ng halimbawa sa ating mga kababayan na pwede nilang gawing tulong yon sa kanilang mga lugar na nasasakupan. Hindi naman nila kinakailangang ipaalam pa sa akin o makipag-coordinate sa akin. Pwede silang dumiretso sa mga schools. Yan ang isa sa mga layunin namin, ang magkaroon ng bayanihan effect, yung aming BBM Nutrition Program. Kaya ako nananawagan sa ating mga kababayan, kung kayo ay may kakayahan na tumulong, ay pumunta lamang kayo sa mga schools na malapit sa inyo at kayo ay makipag-coordinate, makipag-usap doon sa mga schools na yan. Hindi naman kailangan ng approval ko yan. Dahil ang pagtulong kahit kailan ay bukas sa lahat ng ating mga kababayan, sa palad ng mga kababayan. At Correct. ako naman ay nananawagan din doon sa ating mga kababayan na sana ay gawin din nila itong pagtulong. At doon naman sa mga tumutuligsa ay nakakatawa kayo at nakakaawa kasi kahit isang pirasong biskwit wala nga kayong maibigay. Kami pa na tumutulong, kami yung inyong tinutuligsa. Abay, mag-isip nga kayo, saan napunta yung utak nyo? Kahit isang pirasong biskwit wala kayong nabigyan. Tapos kami, libo-libo na yung natulungan namin. Kami pa yung masama. Thank you, Thank you, sir. sir. Sabi ni Crisulo. Sabi dito, akala ko sasabihin ni Gadon, kung gusto niyo makatulong sa government, banatan niyo si Marlica. Muli, Mike Cervera po! Laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Siya man dako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.